tayo mga kapatid. Hallelujah. Ang tema po ng ating mensahe ngayon, God's purpose in meeting our needs. God's purpose in meeting our needs. Ibig sabihin, ang layunin daw ng Diyos para tugunin ang ating mga pangangailangan. Amen? Handa na po ba tayo mga kapatid? Hallelujah, hallelujah. But my God shall supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Mga kapatid, sa tuwing tayo makinig ng preaching, kalimitan, lagi po nating narinig, magpakatatag tayo sa mga pagsubok. Kalimitan, narinig natin na anumang pagsubok sa buhay natin, lahat na yan ay pinapahintulot ng Panginoon, mga kapatid. At lagi natin sinasabi, kapag tayo raw ay sinusubok, lagi natin sinasabi, bakit ako, Panginoon? Bakit ako sinusubok? Hallelujah. Bakit nangyayari ito sa akin? Bakit ibinigay mo ito? Hallelujah. Yan ang malimit nating naririnig, mga kapatid ko. Hallelujah. Sa tuwing tayo makikinig ng aral ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Everybody say amen? Sa hapong ito, mga kapatid, gusto kong i-reverse ang mensahe nito. Baguhin ko. For the first time, babaguhin ko, mga kapatid ko, ang mensahe ito na magsasabi, mga kapatid, Lord, bakit mo ako binibigyan ng pagpapala? Yan naman ngayon yung mensahe natin. Lord, bakit binibigyan mo sa akin yung mga pagpapala? Bakit binibigyan mo yung kailangan ko? Hindi siguro natin natanong yan sa sarili. Ang lagi natin tinatanong, Lord, bakit ako pa? Di ba? Tama? Yes. Lord, bakit may daming pagsubok naman? Pero mga kapatid, sumagi ba sa inyong isipan ang katanungan, Lord, bakit mo ako binibigyan ng pagpapala? Yes. Bakit mo ako binigyan ng cellphone? Bakit mo ako binigyan ng laptop? Bakit mo ako binigyan ng trabaho? Natanong na ba natin yan, mga kapatid? Yung honest to goodness na pag-uusap. Hindi, no? Hindi, sa totoo lang. Kasi lagi natin tinatanong sa Diyos, Lord, bakit ako pa? Yan, kumakanta ka pa nga eh. Ha? Bakit ang dami naman kung kailan ako naglilingkod sa Diyos, Lord? Bakit naman ang daming pagsubok? Never at never at never nating tinatanong, Lord, salamat. O Lord, bakit mo binigay ito sa akin? Ha? Masaya lang tayo pag nabigyan tayo. Ha? Okay. Gusto kong i-reverse ito ngayon. Sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, ilang beses na natin na-quote, ilang beses na natin nabasa, Bible studies, prayer meeting, self-grouping, o anumang grupo, nag-uusap tayo. Lagi natin itong na-quote, mga kapatid. Sa totoo lang, gasgas na ito sa ating paninig. My God will supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. But the question is, bakit niya sinusupply ang pangangailangan? Yun naman yung question. Bakit mo, Lord, sinusupplyan ako? Karapat-dapat ba ako? Ayan. Ha? Kahit di nga tayo karapat-dapat, nagsusupply ang Diyos, ano? Kaya yun yung itanong natin ngayon sa Lord. Lord, bakit mo ako sinusupplyan? Hallelujah. Kaya nga kung ating isipin, mga kapatid, ito yung dakilang pangako ng Diyos, mga kapatid ko. Kahit na nga mag-struggling ka over your circumstances, over your problems, mga kapatid ko, but still the same, ang Lord nagsusupply talaga sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Dahil kung wala kang supply sa araw-araw, sabi ko nga, ano na ang itsura mo? Amen? Kaya yun yung isang dapat natin pag-aralan, mga kapatid. Bakit ba, Lord? Bakit ka nagsusupply sa amin? Yan yung ating tatanungin sa Lord ngayon. Ngayon tayo makikipag-usap sa Lord, bakit ba sinusupply mo mga bagay nito? Hallelujah. Bilang isang mananampalataya, Panginoon, bakit mo sinusupply ang lahat ng kailangan namin? Pagkain, trabaho, kalusugan, mga ginagamit namin, gadget, sa tahanan, hallelujah. Bakit mo sinusupply sa amin, Lord, hallelujah? Kasi nga, mga kapatid, isa sa dahilan ng Panginoon,
inaalaw niya lahat ang needs na makamta natin, mga kapatid ko. Kasi gusto ng Lord mapalapit talaga tayo sa Kanya. Amen. Yun yung gusto ng Panginoon. Ha? Yun yung nais ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Na gusto ng Lord talaga, mapalapit tayo sa Kanya, mga kapatid ko. Kaya pagka every time na hingi tayo ng tulong sa Panginoon, sumasaklulo siya. Ha? Amen ba, mga kapatid? Na-encourage na ba kanya pag may hiningi kayo, mga kapatid ko, ipinagkakaloob ng Panginoon, o kaya may hiningi kayo, mga kapatid, sa Panginoon, hindi pa man ibinibigay, mga kapatid, sa Panginoon, pero dapat maging masaya pa rin tayo. Dahil alam ko at naniniwala ko, pag sinabing all, pag sinabing lahat, ibibigay ito talaga ng Panginoon, mga kapatid, according to Him, not according to you. Ha? Yun yung gusto niya. Kasi pagka yung gusto mo, ang gusto ng tao, madalian. Yes, amen. Kaya maraming nagmamadali na hulog sa immoral. Amen. Ito yan. Kaya gusto niya, perfect time. Kaya nga, God makes all things beautiful in His time. Amen. Panahon talaga yun, mga kapatid. Amen ba, mga kapatid? Amen. Kaya nga, inaalaw ng Lord yun para mapalapit tayo sa Kanya, mga kapatid ko. Hallelujah. Para pagka humingi tayo ng tulong sa Panginoon, nandoon kaagad ang Panginoon. Kasi yun yung nais ng Panginoon. Kaya nga lang, idinadaan niya sa proseso. Idinadaan talaga ng Lord sa proseso, mga kapatid ko, ang lahat ng bagay. But ang gusto kong malaman dito, saan pa, mga kapatid ko, o ano ba ang dahilan, hallelujah, mga kapatid, kung bakit niya inaalaw ito, mga kapatid ko, yung mga pagpapala sa buhay natin araw-araw. Ano ang nais ng Panginoon? So sa mensahe ito, mayroon tatlong bagay, mga kapatid. Unahin ko ito, mga kapatid ko, number 1. It is essential for our encouragement. Ang needs natin, mga kapatid ko, hallelujah, ipinagkakaloob ng Panginoon yan sa atin araw-araw para ma-encourage tayo, hindi para ma-discourage. Amen. Amen? Di ba pagka may bago kang cellphone, anong nararamdaman mo? Ha? Happy. Yan. Meron ba rito, mga kapatid ko, nakatanggap ng laptop, tapos, nalulungkot ako eh. May laptop kasi ako eh, kaya lungkot na lungkot ako. Walang ganun. Pag araw ng sweldo, nako, mga kapatid ko, anong nangyayari sa atin? Di ba na-encourage tayo? Wow, may pambili na ako ng bulalo. Huwag sa bakery. Huwag kayong bumili ng bulalo sa bakery. Huwag ang bulalo doon. Noted zone. Di ba? Amen ba, mga kapatid? Oh, na-encourage ka. Ibig sabihin, lumalakas ka. So, yun yung dahilan, mga kapatid ko, para maniwala ka sa mga pangako ng Diyos. Kaya ka binibless ng Panginoon, mga kapatid ko, araw-araw, ano man yung mga pagpapala na yun, para ma-encourage ang buhay natin, hallelujah, sa paglilingkod sa Diyos. Yun yung nais ng Panginoon eh, para ma-encourage tayo, para mas lalo pa tayo magpupursige, para mas lalo tayo maglingkod sa Panginoon. Abay, kung nung natanggap ka sa trabaho, mga kapatid, ang saya-saya mo. Kaya ang sabi mo nga, sige pastor, unang sweldo ko i-blow out kita. Sabi mo, asa na yun? Masaya ka. Hello? Amen. Yun yung mga pamamaraan ng Diyos eh. Bakit, mga kapatid? Diyos kasi siya, anak niya tayo, mga kapatid ko. Sabi ko nga, mga kapatid, pagka ikaw, mga kapatid ko, nagtiwala sa mga pangako ng Panginoon, ma-encourage ka talaga eh. Kaya nga, yun yung dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon dahil sa mga blessing na ipinagkakalob ng Diyos sa iyo. Abay, kung wala kang pagpapala na tatanggap, nandito ka ba ngayon? Wala. Kaya ka nandito na nagpapasalamat ka. Lord, salamat sa mga pagpapala. Salamat sa mga pangako mo. Salamat sa lahat ng blessing na ipinagkaloob mo. Kasi ang Biblia, kung babasahin mo, mga kapatid, punong-puno ito ng pangako. Amen. At ang pangako ito, sa lahat ng mga followers niya, Yes. pag masunurin ka sa Panginoon at maglingkod ka sa Panginoon ng buong puso mo, maniwala ka, mga kapatid ko, lahat ng pangangailangan mo, isusupply ito ng Diyos. Dahil yun ang pangako niya, mga kapatid. Kaya sa totoo lang, pagka sinabi ng anak ng Diyos, walang mahirap sa anak ng Diyos. Why? May supplier ka kasi. Mayroong Diyos kasi, mga kapatid ko, na laging sumusuporta. Saan ang kahirapan? Saan ang kaguluhan? Saan, mga kapatid ko, walang kapayapaan? Wala sa Panginoon.
Yung mga wala sa Panginoon. Kaya swerte tayo. May nag-invite sa atin. Yes. Dinala ka rito, hindi para bugbugin, dinala ka rito para pagpalain. Amen. Pero maalis sa amen? Kasi kung titignan mo ngayon mga kapatid, ang buhay ngayon, nakikita mo kung wala talaga ang Diyos, mga kapatid ko, ano eh. Miserable ang buhay, walang Diyos kayo. Yes. Kaya nga, faith eh. Ha? Kaya nga, pananampalataya, ha? Believe on His promises. Yes. Manampalataya ka sa mga pangako, mga kapatid. Pag binabasa mo ang lahat ng mga pangako ng Lord, mga kapatid ko, at pagka nabasa mo, at for the period of time, hallelujah, nagpipray ka, Lord, hallelujah. Bakit hanggang ngayon, wala pa rin yung tugon sa mga panalangin ko? Huwag ka lang sumuko, kapatid ko. Manalangin ka lang na manalangin. Huwag ka lang buming up sa panalangin mo. Dahil isang araw, ibibigay ng Diyos sa'yo. Because God makes all things beautiful in His time. Not your time, but God's timing. Amen. Amen? Amen. Eh, pag sumuko ka, imbis malapit na sumuko ka, wala. Ito yan. O, ito, sampulan ko na lang ngayon. Nanalangin ka ng 1,000 taon. Buhay ka pa kaya? Nanalangin ka ng 1,000 taon. Eh, sa Diyos, isang araw lang yun eh. Yes. Amen. Kaya yung isip mo, hindi kaisipan ng Diyos eh. Kasi gusto niya, pag ibinigay sa'yo, sasaya ka, at may kita mo mga kapatid ko, kung paano mo pahalagahan ang kabutihan ng Diyos, at kapag na-encourage ka, mapapasalamatan mo ang Diyos sa buhay mo. Amen. Abay, kung meron ka pagpapala, wala ka sa Panginoon, mapapasalamat ka ba? Yes. Wala, tingnan mo yung mga tao, mga kapatid, kahit full of blessing, materially, physically, mga kapatid ko, hindi nagpapasalamat sa Diyos. Yes. Kaya ini-encourage ka ng Panginoon, mga kapatid. Kailangan talaga yun para ma-encourage ka sa buhay, mga kapatid ko. Hallelujah. Amen. Papalakpakan natin ang Panginoon Diyos. Ayun yun. Ang purpose ng Diyos ang nasusunod. Yes. Siya ang nasusunod sa buhay natin. Basta gawin mo lang, gumawa ka, maglingkod ka, magpasalamat ka, at pagka in-encourage ka ng Panginoon, may encourage ka, lumakas. Yun yung dahilan eh. Pag na-encourage ka, lumalakas yung faith mo. At yun yung gusto ng Lord. Yung pananampalataya, may kalakasan, dahil gusto niya mag-glorify ang Panginoon. Gusto natin mag-glorify siya, maluwalhati siya, may tataas siya. Kaya pagka in-encourage ka, sino ba magpapasalamat? Sino ba magsasabing dakila ang Diyos? Sino ba magpapalakpak sa Panginoon? Sino ba magpupuli? Di ba ikaw na binibless ng Panginoon? Hindi yung tao sa labas. Yes. Wala ka nga sa doon. Hubog-hubog lang yun. Yes. Biglang hubog-hubog. Alam niyo hubog-hubog? Lasing-lasing lang yun. Walang nagpapasalamat sa Lord. Yes. Oh. Amen. Kaya, biruin mo mga kapatid, doon talaga nakatuon sa kanyang mga anak para i-encourage eh. Amen? Ang ikaw naman, pag may hinihingi ka, huwag ka lang sumuko. Ako, tagal ko na nga, may hinihingi ako, hindi pa ako sumusuko eh. Lalo pag nangati yung aking palad, mga kapatid, hindi naman to kanyo. Hallelujah. Pero huwag ka sumuko Yes. sa buhay. Amen. Amen ba mga kapatid? Hallelujah. Isang araw mga kapatid ko, kasi God gives. O, tingnan nyo, basahin natin. Sa Hebrews chapter 4, verse 15. Basa tayo, basa. 4:15, di ba? Tingnan nyo mga kapatid ko ang sinabi ng Apostol Pablo. Sapagkat tayo walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin gayon may walang kasalanan. O biruin mo, meron tayong isang saserdote na nahabag talaga sa atin, mga kapatid. Siya yung saserdote, walang ibang ating Panginoon Hesus Kristo. Siya yung nahabag sa atin sa panahon ng pangangailangan. Kaya alam nyo, kung nalulungkot ka dahil may problema ka, mas lalong nalulungkot ang Diyos eh. Yes. Ang problema lang, hindi kayo magpanagpo kasi may mga taong nalulungkot uminom ng lason. Dapat, pagka may problema ka sa Diyos ka lumapit. Amen. Huwag kang pumunta sa kapitbahay mo, chismisan ka lang. Huwag kang pumunta sa barkada mo, lalasingin ka lang. Saan ka pupunta? Sa Diyos ka pumunta. Dahil siya nahabag sa'yo. Nahabag siya. Ano, hindi naman po pwedeng mababa siya. Ay, halika na. Dito ka sa akin. Hindi. Kaya ito talaga
Kaya nga sabi niya, halik kayo. Yes. Amen. Kayong nabibigatan. Yes. Kayong may pasaning lubha.